class pala. Lord, help those who are not yet here, po, Lord, to have good internet connection and hope all of us as well. And give us strength and wisdom for today's class. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, good afternoon. So as we start our class for today, if you can turn on your camera, please do so. So I can identify whether you are still connected sa ating klase or hindi. Okay, so we are done with our discussion regarding um, processes or biological processes such as photosynthesis and cellular respiration. So that is part of mostly on the biology branch of science and ecology. So today we'll start with another chapter, particularly called chemical bonding. So, but before we proceed to chemical bondings, we are going to recall first um, the subatomic particles ng atom, parts of the periodic table of elements, and we are going to learn electron configuration. Are you familiar with the term electron configuration? Hindi. Okay, pero alam kung ano ang mga subatomic particles ng atom. Can you name one? Pag nagsabi siguro ako ng isa, alam na. Okay, so meron tayong proton. Anong charge ng proton? Positive po. Positive. Okay, so proton is the positively charged subatomic particle of an atom. Ano pa? Kung may proton, ano yung negatively charged? Electron. Okay, electron. Electron is the opposite of the proton, which is a negatively charged subatomic particle. Ngayon, ano yung walang charge? New ano? Neutron po. Okay, neutron. Neutron. Ngayon, saan natin makikita or on which part of the atom can we find the proton? Nagre-review pa lang tayo ha. Saan makikita ang proton? Sa loob na nucleus or sa labas na nucleus? bus. Sa labas? Is it the free-moving subatomic particles? Brad, saan natatagpuan ng proton? Hala, kaya nga. Parang pinagpapawisan ako ah. Buti pala, nag-review muna tayo. O, remark, saan makikita ang proton? Sa loob, sa labas na nucleus. Hala, Arlene. I forgot daw, sabi ni Remark. Paul, sa loob ng nucleus, sa labas ng nucleus. Okay, sa loob. So, sa loob ng nucleus, doon makikita ang proton with neutron. And it makes up the atomic mass of our atom. Ngayon, sa labas ng nucleus or sa sa kanyang orbit or orbital, nandun yung ating electron, which is the negatively charged subatomic particle. So, buti pala, nag-review muna tayo before tayo mag-energy levels and valence electrons. Baka maligaw-ligaw na tayo ng ating daan. So, alam niyo naman no, siguro kung ano itsura ng periodic table of elements. Alam. Ngayon, alam ko ano yung parts. Hindi. Okay, so ngayon, sige, umpisahan natin sa pinaka-umpisa.
So today, ang pinaka-highlight natin or emphasis of our discussion is electron configuration. It is just an overview. It is very much important kasi we cannot proceed to energy level and valence electrons if you do not know how to get the electron configuration of an element. Okay? So if you have your notebook and your pen, pencil, kindly take note kung gusto nyo jot down. Okay. So umpisahan natin by recalling or introducing the periodic table of elements and its parts. So alam niyo naman na ganito ang itsura ng periodic table of the elements. Now, one element is different to another because they are all unique. Pag sinabi natin unique, isang element ay hindi kapareho ng isa pang element. At pag sinabi natin element, it only consists of how many atoms? Only one. Okay? Only one. Okay? Kasi element is the basic unit of a chemical compound. So, again, we have 118 elements in our periodic table of the elements. 90% here, natural elements, and then the rest, synthetic na siya. Or they just made it up sa isang laboratory. So, ano yung parts ng ating periodic table of elements? So, meron tayong tinatawag na vertical column and merong horizontal row. Pag sinabi nating horizontal, ang tawag dyan, period. Okay? So, meron tayong period na horizontal row. So, ilang meron tayong period sa periodic table of elements? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 period. So, paano ang tingin? Pag ganito, pa-horizontal. Ay, meron pala akong ano. Paano ang tingin natin? Pag ganito, horizontal. Okay? So, meron tayong period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, and 7. Naintindihan po yan? Ang tawag dyan again, period. Ngayon, paano kapag vertical column? Pag sinabi natin vertical or yung patayo, pag tinignan natin siya, group ang tawag dyan. Group for vertical column. So how many groups do we have? We have 13. 13 groups. Group as a term is the same with family. Pag nakakita kayo, periodic table families. Ibig sabihin, ang titignan ninyo, vertical column. Okay? So, ilan ang families natin? 13. Group and families are the same. Huwag malilito sa term. Okay? Review tayo. Pag sinabi kong horizontal, you will say whether it's period or group. Horizontal, period or group? O baka nalilito. Ano yung horizontal? Ano yung vertical? Horizontal, Here, pahiga. Okay, period. Pagpatayo, vertical, group. Naintindihan yon, Rad? Raymart? Eileen? Okay. May we proceed? So, bakit kailangan natin alamin ano ang period, ano ang group? Kasi may kinalaman siya mamaya as we count the subshells for our electron configuration. So, we have to remember that the arrangement of atoms in our periodic table is in increasing atomic number. Yung atomic number na yan is equivalent to the number of protons that each element has. And we have to recall that the number of protons is always the same
to the number of electrons. Ibig sabihin, si element kung may proton na 1, ibig sabihin ang electron niya rin ay 1. Naintindihan po yun? Let us set an example. Helium. Pang-ilan ang helium sa ating mga elements? Pangalawa. Atomic number of helium is 2. How many protons does the helium have? Meaning, since ang kanyang atomic number ay 2, ang kanyang proton is also 2, at ang kanyang electron ay 2 rin. Kasi nga, proton is always the same value of electron. Ngayon, magtatanong ko na element. Tingnan niyo dyan. Element number 7, nitrogen. Rad, ilan ang proton ng nitrogen? Hindi kita marinig, anak? Okay, sige. Balikan natin si Rad. Sige, Raymark. Atomic number 7, element nitrogen. Ilan ang proton? Oh, hindi rin kita marinig. Ba't ganun? Ako lang ba hindi nakakarinig sa kanila? Narinig niyo ba sila? Hindi rin. Naku, mukhang... Okay. Ilan, Raymond? Sige, signal na lang. 5. 14? Ano naging 14? 7. 7, ma'am. 7. Raymark, 7. Ang atomic number natin, 7. Sabi ko kanina, pag ang atomic number pareho sa number of proton. So kung ang atomic number 7, ang proton 7. Ang electron niya rin 7. Okay? Kasi pare-parehas lang ng value dapat. Okay, isa pa. Practice ulit. Arlene, sagutin mo ako ha. Ay, wala na si Arlene. Wala, patay. O, sige, bigyan natin ng chance si Raymark. Raymark, element number 22. Ilan ang proton? Titanium yan. Ilan ang ating proton? Nag-chat si... Okay, gets na ni Raymark. 22 daw, yung number ng proton. Same with the number of electrons, 22. So, naintindihan na po ito na ang arrangement ng element is in increasing atomic number. Ngayon, ano napapansin ninyo sa part na ito? May blanco or may break. Okay? Tapos, kung i-observe natin yung arrangement ng elements, kung titingin lang tayo sa pagkakasunod-sunod niya, we have here 56, pero ang sumunod 72. So, saan napunta yung 57 to 71? Sa baba po, ma'am. Sa baba, exactly. So, dito tayo sa baba tumuloy. While on the 88, may break ulit, dito ulit ang kanyang continuation. Ngayon, ang last number natin here, 71. So, saan naman siya tutuloy? Doon sa 72, which is the half mu. Okay? Ito naman, yung 103 here, saan naman siya tutuloy? Doon sa kung saan naputol, 104, which is Rutherfordium. Naintindihan po kung paano siya naputol? Okay. Since may nalaglag, ulitin ko yung aking explanation. Arlene? Ang hirap pala pag may nalalaglag. Uulit ako. Okay. Anyway, Arlene? Dito, Arlene, sa periodic table natin, meron tayong break
na tinatawag. Kung mapapansin mo, blanco siya. The element number first before we reach 57 to 71, 56. Ngayon, Arlene, saan siya tutuloy? Dito muna siya tutuloy 57 to 71. Tapos, from 71, we will go back here on the 72. Nagets ko yun, Arlene? Tapos, yung isa pang break, nandito sa 88, ito naman yung kanyang kasunod. Nasa baba. So, ang last number mula dun sa baba is 103. Tutuloy tayo sa 104, which is the Rutherfordium. Naintindihan niyan, Arlene? Okay, bakit ko kailangan i-emphasize yan? Because again, everything is related in our electron configuration discussion as our emphasis for today. So, puproceed na tayo sa mismong discussion natin. Nagre-review pa lang tayo, ha? Okay. So, kanina, sabi natin, electrons are the negatively charged subatomic particles and they can be found outside the nucleus. It will remain in a region called the electron cloud. I just want you to be aware na hindi ganito ang talagang itsura ng atom. This one is just an illustration. Pero ang itsura talaga ng atom is parang ganito. Hindi mo siya maintindihan. Okay? So they just created this kind of illustration in order for us to easily understand and determine where the subatomic particles can be located. And electrons may be made up of a number of different energy levels. Depende sa kung ano ang element natin. So tandaan ha, electron, negative, proton, positive, neutron, walang charge. So electron configuration, as our discussion will help us see how electrons are arranged in atomic orbitals for a specific element. So, ito nakikita nyo dito na mala-Christmas tree ang itsura na may araw-araw. Yan ang tinatawag nating mga orbitals. Ano yung mga letter na yan? Yung mga letter na yan ang tinatawag nating subshells. We have 4 types of subshells whenever we are determining the electron configuration of an element. S subshell has 1 orbitals and can hold up to 2 electrons. Ano itsura niya? 1 orbital, 1 electron, second electron. P subshell has 3 orbitals, 1, 2, 3, and it can hold up to 6 electrons. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. D subshell has 5 orbitals and can hold up to 10 electrons. Pansinin niyo ha kung paano ako mag-draw ng electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And our F subshell has 7 orbitals and can hold up to 14 electrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So an s orbital, if we are going to look at its shape, it is a spherical shape orbital. P has 2 lobes, D orbital has 4 lobes, and F orbital has 8 lobes. So para saan ang subshells na ito? It is referring to the blocks that we have as these elements in the periodic table were arranged. So, ito yung ating
electron configuration block. So as you can see here, yung two groups, vertical. Okay? Na-apply na natin. Vertical groups. First two groups here, ang tawag natin dyan, S orbital. Helium here, loner siya, no? Kasama pa rin siya sa ating S orbital. Then, across here, on your right side, is our P block. On the middle, the transition metals, yan ang ating B block. And sa pinakababa, ang ating F block. Ngayon, sabi kanina, 4 yung subshells natin, no? Ilang electrons daw ang hinahawakan ng ating S orbital? 2. 2. Okay, kung mapapansin ninyo, dito sa group or elements natin, we have 1 column, 2 column. So, ilan ulit? S2. Ibig sabihin, S orbital can hold up to 2 electrons. Doon tayo sa P block. Ilan ang hinuhold ng P subshell? 2 times 3? 6. 6. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 groups or 6 families equivalent to P6. Nakukuha po? Nakaka-follow? Okay, dun tayo sa D block. Ilang electrons daw ang hinuhold ng D subshell? 2 times 5. 10. 10. Bilang tayo, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, ang tawag dyan, D10. So, sa F, ilan naman ang electrons na hinahawakan? 2 times 4, 2 times 7, 4. 14. Kaya meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Ang tawag dyan, F14. So nakita na kung paano ang relationship ng subshell as we place it sa block ng ating periodic table of elements. Makakasunod po. Raymond, Brad, Eileen. Mabagal ba? Mabilis? O tama lang? Sakto lang? Okay lang po, ma'am. Okay, sakto lang. Okay? Huwag mahihiyang magtanong. Kung mahirap nyo. Sarap. Huwag mahihiyang magtanong para makabalik tayo kung nalilito. Okay, sabi nga nila, matalino na nagtatanong kasi nakiklear yung kanyang question. So, meron tayong order na kailangan sundin. Hindi lang tayo S, P, D, F. Meron tayong susundin. Itong order na to is yung parang Christmas tree kanina. Okay? Balikan natin. Ito siya. Ayan. So, paano yan binabasa? So, binabasa siya pa ganito. Pa ganito. Yan. Ewan ko kung nakita niyo pagkakadrawing ko dyan. Pero yung arrow na yan, it serves that it is the second, third, so on and so forth as the order. So, para mas madali, sinulat ko na lang na ganyan. 1S, 2S, 2P, 3S, 3, 4. Okay. So, ipa-plot natin yan ngayon sa ating electron configuration block.
Hanapin natin 1s. Saan yan? Ito siya. 1s. Ano sunod? Tatandaan nyo ha, wag 2s. niyong kalilimutan yung helium na nandito. Belong yan siya. Kahit loner yan siya dyan. 2s ating susunod. 2s, 2p, 3s across the p block which is 3p. 4s, ngayon, kung mapapansin nyo, dapat 4d na siya. Kasi, anong period ito? Period 4. Oh, baka malito ha. Ang sinasabi kong period, ang tingin natin, horizontal. Bakit naging 3D? Later on, we will explain. 4P. Next, 5S. 4D. 5P. Then, sunod tayo sa 6D. 4F. 5D. 6P. 7S. Mukhang kulang ako. 5F. 6D. 7P. Letter S dapat ito. Letter S. Yan. Ngayon, bakit parang may rumble-rumble? Di ba in-explain ko kanina, merong putol na nangyari. Okay? May break on this part. Kaya, nauna yung F bago yung P. Okay? So, para mas makita natin ang application, magbigay tayo ng examples. Okay, example natin from the S block, DE, or element beryllium. It has a electron configuration 1s2, 2s2. Paano nangyari yan? Pupuntahan natin yung beryllium kung nasaan siya. Anong block siya? Letter S. Now, let us write its electron configuration. 1s1, 1s2. So, ang pinakailalagay natin dyan, 1s2. Because it can hold up to 2 electrons. Now, anong sunod sa 1s2? 2s2. And as we notice, upon writing the 2s2, we already reached the beryllium because it is on the second period S block. And if we are going to count 1, 2, narating na natin ang beryllium. So the electron configuration of beryllium is 1s2, 2s2. Naintindihan po kung paano ko nakuha? Nalilito? Okay. Bakit siya 2s2? Kasi tatandaan natin nasa S block siya on the second column or group. Naintindihan ko yan, Eileen? Abby? Okay. So, another example, P block. So, ang element naman natin ngayon, sulfur. Nasaan siya? Nandito. Number 16. Okay. Anyway, balik lang ako dun sa beryllium. Ano atomic number ng beryllium natin? 4. Sabi natin kanina, atomic number is the number of proton and also the number of electrons. So if we are going to add 2 plus 2, we have 4. And beryllium has atomic number 4, proton 4,
electron number 4. Naintindihan po yan? So, ibig sabihin, pang-apat ang beryllium as our element. So, on the P block, we have the sulfur, 1s2. Umpisa na tayo agad dito. The next, 2s2. All the way here on the P block, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 2p6. Third row, 3s2. Then, on the P block, bibilangin na lang natin kung ilan yung natitira bago tayo makarating sa sulfur. So, we have 1, 2, 3, 4. So, imbis na 3p6 ang ilagay ninyo, ilan na lang? 3p4. So, now, if we are going to check, 2 plus 2, 4. Plus 6, 10. Plus 2, 12. Plus 4 equals 16. Sulfur is element number 16. Nakuha po yan? Okay. How did we get 3s2 po? How did we get 3s2 po? 3s2, paano natin nakuha? Kasi 3s2 here, nasa pangatlong period siya. Why 3s2? Kasi nandito siya sa ating S block. Nakuha po yan, Raymar? Kasi paano natin siya babasahin? Pag ganito. Kaya nga kanina, tinuro ko muna kung paano titingin whether it is period or group. Okay, para hindi masyado nakakalunod. Putulin natin ngayon dito